Isang malakas na lagpak ng mga papel ang bumasag sa aking katauhan sa gitna ng isang maruming cafe. "Pirmahan mo na yan, janitress." Ang sigaw ng asawa kong ipinagpalit ang aming sumpa sa lason ng ambisyon. Hindi nila alam, ang babaeng tinatapakan nila ngayon ay ang kaisa-isang tagapagmana ng imperyong pilit nilang ninanakaw. Hinayaan kong maging asul na uniforme ang aking balat kayo dahil sa bawat kuskus ko ng sahig ay ang uent-unting paghukay ko sa kanilang libingan. Hanggang kailan mo kayang magtiis sa ilalim ng alabok bago ka tuluyang magliyab sa paghihiganti? Handa na ba kayong makita ang pagbabalik ng tunay na may-ari ng Parola Holdings? Isang malakas na hampas ng sobre sa ibabaw ng lamesang malagkit ang bumasag sa katahimikan ng kapihan sa kanto. Ang tunog na yon ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Sinagtala. Napatingala siya, ang kanyang buhok na dati ay kasing kinang ng seda ay ngayon ay nakatali na lamang ng isang luma at kupas na ipit. Ang kanyang mga kamay na dati ay hindi man lang nadadapuan ng alikabok sa mansyon ng mga De Leon ay may mga bakas ngayon ng sabon at pagod mula sa paglilinis ng mga mesa. "Pirmahan mo na yan, Tala. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap nating dalawa." Ang boses ni Dimalupig ay kasing lamig ng yelo. Walang bahid ng pagmamahal na ipinangako nito 5 taon na ang nakararaan. Umupo si Migo sa tapat niya, suot ang isang mamahaling terno na alam ni Tala na galing sa perang pinaghirapan ng kanyang sariling pamilya. Sa tabi nito, nakasandal si Silakbo, ang babaeng amoy, mamahaling pabango at may suot na mga alahas na tila kumukutya sa abang kalagayan ni Tala. "Ano ba, Tala? Tititigan mo lang ba yung mga papel? Pirmahan mo na para naman hindi ka na magmukhang basahan dito sa loob ng karinderyang ito." Natatawang sabi ni Silakbo habang pinaglalaruan ang kanyang bagong manicure na kuko. "Look at you. You look so pathetic. Akala mo ba talaga, sa ganyang itsura mo, mananatili sa'yo ang isang lalaking tulad ni Migo?" Hindi sumagot si Tala. Dinama niya ang magaspang na ballpen sa kanyang mga daliri. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kafe kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa kalsada ng Maynila. Naalala niya ang araw na tinalikuran niya ang lahat, ang kanyang mana, ang kanyang marangyang buhay sa Parola Holdings, at ang kanyang amang silakan, para lamang sa lalaking nasa harap niya ngayon. Ginawa niya ang lahat para maging isang mabuting asawa, kahit na ang kapalit nito ay ang pagtatrabaho sa mga ganitong klaseng lugar para lamang suportahan ang mga ambisyon ni Migo. "Tala, nakikinig ka ba?" Muling singhal ni Migo. "Wala na tayong dapat pag-usapan. Sa'yo na ang mumurahing apartment na yan. Sa'yo na ang lahat ng utang natin. Akin ang Parola Project. Iyon ang nararapat sa akin dahil ako ang nagpalago nito, habang ikaw ay wala namang ginawa, kundi ang maging isang pabigat." Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Pabigat. Iyon pala ang tingin sa kanya ng lalaking binigyan niya ng lahat ng susi ng kanyang kaharian. Ang lalaking pinatira niya sa kanyang puso ay siya palang susunog sa kanyang bahay. "Pabigat." Mahinang ulit ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Bagkus ay may isang uri ng lalim na tila galing sa ilalim ng lupa. "Yes, darling. Pabigat." Kutyang ulit ni Silakbo. Isang hamak na waitress na amoy mantika. "Bagay lang sa'yo ang lugar na ito. Masyado kang mataas noon, Tala. Ngayon, nandyan ka na sa sahig kung saan ka nararapat." Kinuha ni Tala ang ballpen. Dahan-dahan, sa bawat letrang isinusulat niya sa divorce papers, naramdaman niya ang pagpunit ng bawat hibla ng kanyang lumang pagkatao. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay isang pamamaalam sa babaeng naniwala sa mga bulaklak at pangako. Nang matapos siya, itinulak niya ang papel pabalik kay Migo. "Tapos na," sabi ni Tala habang diretso ang tingin sa mga mata ng lalaki. Walang luha, wala ring takot. "Nakuha mo na ang gusto mo, Migo. Malaya ka na."
Good, sabi ni Migo habang mabilis na kinuha ang papel at tumayo. Huwag mo na akong susubukan pang tawagan at huwag kang magpapakita sa amin sa Parola Holdings. Baka mapagkamalan ka pang pulubi ng mga gwardiya doon. Humagalpak ng tawa si Silakbo habang kumakapit sa braso ni Migo. Lumabas sila ng cafe, iniwan ng isang bakanting silya at ang amoy ng panis na kape. Naiwang mag-isa si Tala sa loob. Ang kanyang boss na may-ari ng cafe ay sumigaw mula sa kusina. Tala, ano pang tinatayo-tayo mo diyan? May tumapon na sabaw sa table 4. Linisin mo yan. Dahan-dahang kinuha ni Tala ang kanyang basahan. Lumapit siya sa table 4 at lumuhod para punasan ang kalat sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit sa loob niya may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Isang apoy na hindi sisira, kundi magpapadalisay. Pagkatapos ng kanyang shift, lumabas si Tala sa ulan. Hindi niya kinuha ang kanyang payong. Hinayaan niyang hugasan ng tubig ang lahat ng sakit at pangungutya. Naglakad siya patungo sa sentro ng lungsod kung saan nakatayo ang pinakamataas na gusali sa buong paligid, ang Parola Holdings. Sa ilalim ng gabi, ang gusali ay tila isang dambuhalang bantay na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Tumayo si Tala sa tapat nito. Basa ang damit, gusot-gusot ang itsura, at tila isang taong walang patutunguhan. Ngunit hindi siya tumingin sa malalaking glass doors ng main lobby kung saan dumadaan ang mga VIP. Sa halip, lumiko siya sa isang madilim na eskinita patungo sa likurang bahagi ng gusali. Doon, may isang maliit at kalawanging pinto na may karatulang service entrance, janitorial staff only. Kinuha niya ang isang lumang ID mula sa kanyang bulsa, isang ID na may ibang pangalan ngunit may kanyang mukha. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Sa loob, ang amoy ng chlorine at sabon ay tila sumasakal sa kanyang mga pandama. Ang bawat hakbang niya sa malamig na semento ng basement ay umaalingaw-ngaw. Tila isang paalala na sa mga sandaling ito, siya ay hindi na ang tagapagmana ng Parola Holdings. Siya ay isa na lamang anino sa ilalim ng sarili niyang kaharian. Tumigil si Tala sa harap ng isang luma at kalawanging locker. Sa gilid nito, may isang maliit na salamin na may lamat. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang mga mata niyang dati ay puno ng ningning, ay ngayon ay tila mga uling na nagbabaga sa gitna ng abo. Kinuha niya ang asul na uniforme ng janitress, isang damit na magsisilbing balat kayo sa kanyang planong paghihiganti. Bagong salta ka ba? Isang boses ng matandang babae ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nilingon ni Tala ang matanda. Siya ay si Alonsina, o mas kilala bilang Aling Sina, ang pinakamatagal na tagalinis sa gusaling iyon. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mga mapa ng mahabang panahon ng paghihirap. Ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na init. Oo po, Aling Sina, ako po si Tala. Maingat na sagot ni Tala. Sinusubukang itago ang gilas sa kanyang boses na nakuha niya mula sa mga prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa. Pinasadahan siya ng tingin ni Aling Sina. Masyadong malambot ang iyong mga kamay para sa trabahong ito, Neng. Sigurado ka ba? Dito sa Parola, hindi lang alikabok ang nililinis namin. Nililinis din namin ang mga duming hindi nakikita ng mata. Napalunok si Tala. Handa po ako, Aling Sina. Kahit ano po, gagawin ko. Sige, sumunod ka sa akin. Ang assignment natin ngayong gabi ay ang executive floor, doon sa itaas, kung saan ang mga tao ay naglalakad na tila sila ang may-ari ng mundo. Wika ni Aling Sina habang iniabot kay Tala ang isang timba at mop. Habang lula ng service elevator, naramdaman ni Tala ang pagtaas ng presyon sa kanyang dibdib. Ang bawat palapag na nadadaanan nila
ay tila isang baitang pabalik sa buhay na kanyang tinalikuran. Nang bumukas ang pinto sa ika-4 na palapag, ang karangyaan ng hallway ay sumalubong sa kanila. Ang mga dingding na gawa sa mahogany at ang mga chandelier na gawa sa kristal ay tila kumikinang sa pangungutya. Huwag kang titingin ng diretso sa kanila, bulong ni Aling Sina habang nagsisimulang mag-mop. Para sa kanila, tayo ay bahagi lamang ng kasangkapan. Wala tayong mukha, wala tayong pangalan. Sinimulan ni Tala ang kanyang trabaho. Lumuhod siya sa sahig upang kuskusin ang isang mantsa sa gilid ng pinto ng CEO office, ang opisina ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng kanyang mga palad, naramdaman niya ang lamig ng marmol. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pumasok sa loob at sabihin sa kanyang ama na narito na siya, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang makita kung gaano kalalim ang dumi na iniwan ni Migo sa kumpanyang ito. Biglang bumukas ang pinto ng elevator sa dulo ng hallway. Ang tunog ng mga takong na humahampas sa sahig ay tila mga latigo sa pandinig ni Tala. Alam niya ang tunog na yon. Ang bawat yabag ay may dalang kayabangan. Sina Migo at si Lakbo. Sinasabi ko sa iyo, Migo, kapag nakuha na natin ang lagda ni Lakan sa merger, tayo na ang magiging hari at reyna ng industriyang ito. Ang boses ni Silakbo ay puno ng lason at tamis. Huwag kang mag-alala. Mahal ko, konting tiis na lang. Ang matandang De Leon ay mahina na. At ang anak niyang si Tala? Siguradong nasa kalsada na yon, nagmamakaawa para sa barya. Sagot ni Migo habang tumatawa. Napahigpit ang hawak ni Tala sa kanyang basahan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Yumuko siya ng husto. Hinayaan ang kanyang buhok. Natakpan ang kanyang mukha habang lumalapit ang dalawa. Tumigil ang mga mamahaling sapatos ni Migo sa tapat mismo ng basang sahig na nililinis ni Tala. Hoy, lampas ang tao, sigaw ni Migo. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Hindi mo ba nakikitang dadaan kami? Bakit hindi mo patapos linisin ang parteng ito? Hindi kumibo si Tala. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila lalabas sa kanyang dibdib. Bingi ka ba? Inangat ni Migo ang kanyang paa at itinulak ang timba ni Tala. Tumapon ang maruming tubig sa buong hallway, nabasa ang uniforme ni Tala at pati na rin ang dulo ng pantalon ni Migo. Ano ba? Look what you did to my shoes! Singhal ni Migo. You stupid cleaner! Do you have any idea how much this cost? Galit na hinawakan ni Migo ang balikat ni Tala at pilit siyang pinalingon para harapin siya. Ang oras ay tila huminto. Ang galit sa mukha ni Migo ay unta-unting napalitan ng isang ekspresyong hindi maipaliwanag. Isang halong gulat, takot, at pagkalito. Tumingala si Tala. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang oras, ang mga mata ng hamak na tagalinis ay sumalubong sa mga mata ng lalaking nagtaksil sa kanya. Isang matalim at malamig na tingin na tila humihiwa sa kaluluwa ni Migo. Tala? Mahinang usal ni Migo, ang kanyang boses ay nanginig. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nanatiling tulala si Migo, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang nakatingin sa babaeng nasa paanan niya. Ang mukhang iyon, kahit madumi, kahit basang-basa ng ulan at tubig kanal, ay ang mukhang pinangakuan niya ng habang buhay bago niya ito tinalikuran para sa ambisyon. Migo, ano ba? Nakakita ka ba ng multo? Bulyaw ni Silakbo, sabay higit sa braso ng lalaki. Tiningnan niya si Tala nang may pandidiri. Sabi ko na nga ba, kamukha niya ang basurang asawa mo. Pero look at her, Migo. Isang hamak na janitress. Impossible. Si Tala ay masyadong mapagmataas para humawak ng basahan. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang kanyang tingin. Pinigilan niya ang bawat hibla ng kanyang galit na sumabog. Pasensya na po, sir. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Paos at mahina niyang sagot.
Sadyang binago ang tono ng boses. See? Hindi siya si Tala. Tawa ni Silakbo. Bagamat may pag-aalinlangan pa rin sa mga mata ni Migo. Ang asawa mo ay malamang nagtatago sa ilalim ng tulay ngayon. Tara na, Migo. Late na tayo sa meeting kay Don Lacan. Pinanood ni Tala ang paglayo ng dalawa. Nang magsara ang pinto ng elevator, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Hindi pa ito ang oras para magpakilala. Matapos ang kanyang shift sa madaling araw, hindi umuwi si Tala sa kanyang maliit na paupahan. Sa halip, nagtungo siya sa pinakataas na palapag gamit ang hagdanan ng mga empleyado. Sa dulo ng madilim na hallway, may isang pinto na gawa sa mabigat na nara. Kumatok siya ng 3 beses. Isang hudyat na sila lang ng kanyang ama ang nakakaalam. Bumukas ang pinto at tumambad ang pagmumukha ni Lacan Montemayor. Ang matikas na hari ng Parola Holdings ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang buwan. Nang makita niya ang kanyang anak na suot ang maruming uniforme ng janitress, ang kanyang mga mata ay agad na nangilid ang luha. Anak, pabulong na tawag ni Lacan. Bakit? Bakit kailangang umabot sa ganito? Pumasok si Tala at agad siyang niyakap ng kanyang ama. Sa loob ng marangyang opisina, doon lamang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Patawarin niyo po ako, Papa. Tama kayo. Nagkamali ako sa pagpili kay Migo. Hikbi ni Tala. Tinalikuran ko kayo para sa isang lalaking ang tanging minahal lang ay ang kapangyarihan niyo. Huwag ka nang humingi ng tawad, Tala. Ang mahalaga ay bumalik ka, sabi ni Lacan habang hinahaplos ang buhok ng anak. Sabihin mo lang, at ngayon din ay ipapatapon ko ang lalaking iyon sa kalsada. Bubuwagin ko ang lahat ng ibinigay ko sa kanya. Umiling si Tala. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin ng diretso sa kanyang ama. May bagong apoy sa kanyang mga mata. Hindi, Papa. Kung gagawin natin yon ngayon, lalabas lang siyang biktima. Gusto kong makita ng lahat ang tunay niyang kulay. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang dumi na ipinasok niya sa kumpanyang binuo niyo. Determinadong sabi ni Tala. Mananatili ako rito bilang isang janitress. Walang makakaalam kundi kayo at si Aling Sina. Pero ang hirap na daranasin mo, Tala, ang pangungutya ng mga tao, pag-aalala ni Lacan. Sanay na ako sa sakit, Papa. Mas masakit ang traidor na nasa loob ng sarili mong tahanan kaysa sa sahig na kailangang kuskusin. Sagot ni Tala. Kailangan kong malaman kung sino ang mga tapat sa inyo at kung sino ang mga kasabwat ni Migo at Silakbo sa pagnanakaw sa Parola. Nang gabing iyon, sa loob ng opisina ng kanyang ama, kinuha ni Tala ang isang gunting. Sa harap ng salamin, dahan-dahan niyang ginupit ang kanyang mahabang buhok hanggang sa umabot ito sa kanyang balikat. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga piraso ng kanyang lumang buhay na tinatapon na niya. Kinaumagahan, isang bagong Tala ang humarap sa salamin. Maikli ang buhok, walang kolorete sa mukha, at suot ang uniformeng may mantsa. Tala, ano pang ginagawa mo dyan na dyan? Ang bagal-bagal mo. Sigaw ni Ma'am Belen, ang head supervisor ng janitorial staff na kilala sa pagiging masungit at mapangapi sa mga subordinates. Heto na po, ma'am, sagot ni Tala habang bitbit ang kanyang gamit sa paglilinis. Doon ka sa ground floor lobby. Siguraduhin mong kikinang ang bawat sulok dahil may mga VIP na darating ngayon. Utos ni Belen, sabay tulak sa balikat ni Tala. At huwag kang paharang-harang sa daan, ha? Isang reklamo lang, sisiguraduhin kong wala kang kikitain ngayong araw. Yumuko si Tala. Opo, ma'am. Habang naglilinis sa lobby, nakita ni Tala ang pagdating ng mga executive. Doon, muli niyang nakita si Migo. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ito nakatingin sa kanya ng may gulat. Sa halip, nang madaanan siya nito, sadyang itinapon ni Migo ang kanyang iniinom na kape sa sahig na kakatapos lang linisin ni Tala. "Linisin mo yan, miss," sabi ni Migo nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. "Iyan lang naman ang alam mong gawin, di ba?" Napatigil si Tala. Ang kape ay dahan-dahang kumalat sa puting marmol. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Migo na nakangisi, tila sinusubukan kung siya ba talaga ang kanyang asawa o isang kamukha lamang. Ngunit bago pa makasagot si Tala, isang matikas na lalaki ang humarang sa harap ni Migo. Isang lalaking may suot na simpleng barong, may malalim na mga mata, at isang ekspresyong tila hindi natatakot sa kahit kanino. "Sir, sa pagkakaalam ko, may basurahan sa bawat kanto ng lobby na ito." Ang boses ng lalaki ay baritono at puno ng awtoridad. "Hindi trabaho ng janitress ang maging tagasalo ng iyong kawalan ng disiplina." Napatingin si Tala sa lalaki. Ito ang unang pagkakataon na may tumayo para sa kanya sa gusaling ito. Tinitigan ni Dakila ang eksenang nagaganap sa gitna ng lobby ng Parola Holdings. Bilang isa sa mga operations manager, madalas niyang makita ang iba't ibang klase ng tao, mula sa mga pinakamayayaman hanggang sa mga simpleng manggagawa. Pero ngayong araw, may kung anong kumurot sa kanyang dibdib nang makita ang lalaking si Migo na sadyang itinapon ang kape sa harap ng isang baguhang janitress. Hindi na nakapagpigil si Dakila. Humakbang siya ng malaki at humarang sa gitna. "Sir, sa pagkakaalam ko, may basurahan sa bawat kanto ng lobby na ito. Hindi trabaho ng janitress ang maging tagasalo ng iyong kawalan ng disiplina." Diretsong sabi ni Dakila habang nakatingin ng matalim kay Migo. Napatigil si Migo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at hiyang naramdaman sa harap ng ilang empleyadong nakamasid. "At sino ka naman para pangaralan ako? Do you know who I am? I am the Malupig Revilla, and I am the one running this kumpanya now." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dakila. Isang nangiting walang halong takot. "Kilala kita, Sir Migo, pero sa ilalim ng labor laws at kahit sa simpleng batas ng pagiging tao, walang posisyon ang nagbibigay sa iyo ng karapatang bastusin ang mga taong nagpapanatili ng kalinisan sa paligid mo. Manager Serrano po. Operations. At kung may problema kayo sa sinabi ko, handa akong ipaliwanag ito sa harap ni Don Lacan." Nang marinig ang pangalan ni Don Lacan, bahagyang napaatras si Migo. Alam niyang kahit siya ang paboritong manugang, si Lacan pa rin ang may huling say. Masyado kang matapang, Serrano. Tandaan mo ang araw na ito." Banta ni Migo bago mabilis na naglakad palayo. Hila-hila ang nagdadabog na sisilakbo. Nang wala na ang dalawa, mabilis na lumuhod si Dakila para tulungan ang janitress na kanina pa nakayuko. "Ayos ka lang ba, miss? Pasensya ka na sa kanya. Sadyang may mga taong nakakalimot kung paano tumapak sa lupa kapag nakakahawak ng kaunting pera." Dahan-dahang nag-anggat ng tingin si Tala. Sa malapitang distansya, natigilan si Dakila. May kakaiba sa mga mata ng babaeng ito. Hindi ito ang mga mata ng isang taong sanay na inaapi. Sa likod ng dumi at pagod, may isang uri ng ningning na tila nagmumula sa isang malalim at matatag na balon ng dangal. "Salamat po, sir." Mahinang sabi ni Tala habang kinukuha ang basahan. "Dakila na lang, o Daki." Pagtatama niya sabay abot ng isang malinis na panyo. "Heto, punasan mo ang kamay mo. At huwag kang mag-alala. Hindi kanya pwedeng basta-basta tanggalin sa trabaho habang nandito ako." Kinuha ni Tala ang panyo, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa kamay ni Dakila. Ramdam ni Dakila ang bahagyang panginginig ng mga ito, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding emosyong pilit na sinusupil. "Bakit niyo po ginawa yon?" tanong ni Tala habang dahan-dahang tumatayo. "Maari kayong mapahamak dahil sa isang katulad ko." Ngumiti ng mapait si Dakila.
Tumingin siya sa paligid ng marangyang gusali na tila may malalim na hinanakit. Dahil ang tatay ko, janitor din dito noon, namatay siyang nagtatrabaho para sa mga taong akala nila ay pag-aari nila ang pati ang kaluluwa ng mga empleyado nila. Ayokong makita ang paulit-ulit na senaryo, lalo na sa isang kumpanyang pilit na nagtatago sa likod ng magagarang salamin at marmol. Saglit na natahimik si Tala, tila tinamaan siya sa sinabi ni Dakila. Sa loob ng 5 taon na kasama niya si Migo, nakalimutan niyang tingnan ang mundo sa labas ng kanyang bulanang pribilehiyo. Ngayon, sa harap ng lalaking ito, nakita niya ang isang bahagi ng Parola Holdings na hindi niya kailanman napansin, ang mga taong may puso sa kabila ng sistemang mapangapi. "Salamat po uli, Sir Daki," sabi ni Tala, bago mabilis na kinuha ang kanyang timba at naglakad patungo sa service stairs. Pinanood ni Dakila ang pag-alis ng babae. Napansin niya ang bawat hakbang nito, tuwid, matatag, at may isang uri ng gilas na hindi mo makikita sa isang karaniwang manggagawa. At nang muli niyang tingnan ang kanyang panyo na naiwan sa sahig, may napansin siyang isang bagay na nakasabit sa dulo nito. Isang maliit pero napakamahal na hikaw na gawa sa perlas at diamante. Kumunot ang noo ni Dakila. Isang janitress na may ganoong uri ng alahas. Tiningnan niya ang pinto kung saan lumabas si Tala. "Sino ka ba talaga, Tala?" bulong niya sa sarili. "At anong itinatago mo sa likod ng mga matang yan na tila kayang sunugin ang buong gusaling ito?" 11:00 na ng gabi. Ang dambuhalang gusali ng Parola Holdings ay balot na ng katahimikan, maliban sa mahinang ugong ng air conditioning at ang paminsan-pansing yabag ng mga gwardyang nagpapatrolya sa labas. Ngunit sa loob ng ika-40 palapag, mabilis ang tibok ng puso ni Tala. Bit-bit ang kanyang mop at timba. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng opisina ni Migo. Alam niya ang password ng electronic lock. Hindi ito binago ni Migo mula noong sila pa. 0520 ang petsa ng kanilang anibersaryo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala habang pinipindot ang mga numero. Nakakatawang isipin na ang petsang simbolo ng kanyang katangahan ang magsisilbing susi sa kanyang pagbawi. Beep! Bumukas ang pinto. Mabilis na pumasok si Tala at isinara ito. Hindi niya binuksan ang ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng kalsada na tumatagos sa malalaking bintana. Agad siyang nagtungo sa lamesa ni Migo. Kailangan niyang mahanap ang mga dokumento tungkol sa Project Amihan. Ang proyektong alam niyang ginagamit ni Migo para dahan-dahang ilipat ang pondo ng kumpanya sa isang dummy account. Binuksan niya ang laptop. Habang naghihintay na mag-load ang system, nanginginig ang kanyang mga daliri. "Dalian mo, Tala. Dalian mo," bulong niya sa sarili. Nang makita ang file, mabilis niyang isinaksak ang isang USB drive. Ang asul na ilaw ng loading bar ay tila napakabagal. Ngunit bago pa matapos ang pag-copy, nakarinig siya ng mga boses sa hallway. "Sinasabi ko sa iyo, Migo, kailangan nating mapirmahan to bago bumalik ang matanda mula sa bakasyon niya sa Tagaytay." Ang boses ni Silakbo, malakas at puno ng kumpiyansa. "Sandali lang, naiwan ko ang cellphone ko sa mesa. Kunin ko lang at aalis na tayo," sagot ni Migo. Napako si Tala sa kanyang kinatatayuan. Papalapit ang mga yabag. Wala na siyang oras para lumabas. Mabilis niyang hinugot ang USB, isinara ang laptop, at nagtago sa ilalim ng malawak na lamesang gawa sa mahogany. Bumukas ang pinto. Bumukas ang ilaw. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakikita ni Tala ang makintab na sapatos ni Migo at ang matulis na takong ni Silakbo. Amoy na amoy niya ang matapang na pabango ng babae na tila sumasakal sa kanya. "Nasaan na ba yon?" Naiinis na sabi ni Migo habang kinakalkal ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Ang bawat kalabog sa itaas ay tila suntok sa dibdib ni Tala. Halos hindi siya humihinga. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa sapatos ni Migo. "Heto na,"
Nahanap ko na, sabi ni Migo. Ngunit sa halip na umalis, naririnig ni Tala ang pag-upo ni Migo sa swivel chair. Wait, parang mainit pa ang laptop ko. Binuksan ba ito ng IT kanina? Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Kung sisilip si Migo sa ilalim para tingnan ang mga kable, tapos na ang lahat. Baka nag-update lang yan, Migo. Huwag kang ang praning. Reklamo ni Silakbo. Tara na. Naghihintay na ang reservation natin sa GC. Sandali lang. Titingnan ko lang kung eksaktong papayuko na si Migo nang biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Tok, tok, tok. Sir Migo, sir, nandyan po ba kayo? Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw. Si Dakila. Napatayo ng tuwid si Migo. Serrano, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Binuksan ni Dakila ang pinto nang hindi naghihintay ng pahintulot. Pasensya na, sir. May nakita kasi kaming leak sa piping ng banyo sa palapag na ito. Kailangan naming i-check ang main valve dito sa loob ng opisina nyo para hindi bahain ang server room sa ibaba. Leak? Ngayon pa talaga? Galit na sabi ni Silakbo. Opo, ma'am. Emergency po. Baka masira ang mga kagamitan. Seryosong sagot ni Dakila. Dahil sa inis, hinila na ni Silakbo ang braso ni Migo. Hayaan mo na yang mga trabahador na yan, Migo. Malulunod tayo sa stress, hindi sa tubig. Tara na. Padabog na lumabas ang dalawa. Serrano, siguraduhin mong nakakunci yan pag alis nyo. Sigaw ni Migo bago tuluyang nawala ang kanilang mga yabag. Naiwan ang katahimikan. Nanatiling nakatago si Tala. Nanginginig ang buong katawan sa takot at kaba. Maaari ka nang lumabas, Tala. Nagulat si Tala. Dahan-dahan siyang gumapang palabas mula sa ilalim ng mesa. Nakatayo si Dakila sa tapat ng pinto. Nakahalukip-kip at may malalim na tingin sa kanyang mga mata. Walang leak, walang emergency. Alam ni Dakila na nandoon siya. Sa Sir Daki, pautal na sabi ni Tala habang inaayos ang kanyang gusot na uniforme. Hindi sumagot si Dakila. Sa halip lumapit siya at kinuha ang isang bagay sa sahig sa tabi ng paa ni Tala. Isang maliit na piraso ng papel. Ang listahan ng mga dummy accounts na nalaglag niya kanina sa pagmamadali. Tiningnan ni Dakila ang papel. Pagkatapos ay tumingin kay Tala. Ang kanyang ekspresyon ay halo ng pagkamangha at pag-aalala. Sabi ko na nga ba, hindi ka lang isang simpleng tagalinis. Bulong ni Dakila. Anong ginagawa mo, Tala? Alam mo bang pwedeng mabulok sa kulungan ang sino mang mahuhuli sa ginagawa mo? Tumingin si Tala nang diretso sa mga mata ni Dakila. Wala na ang takot. Pinalitan na ito ng apoy ng determinasyon. Ginagawa ko lang ang nararapat, Sir Daki. Binabawi ko lang ang ninakaw nila. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga taong pinagsamantalahan nila sa kumpanyang ito. Sa labas, muling kumidlat, nagbibigay ng panandali ang liwanag sa madilim na opisina. Sa sandaling iyon, alam ni Tala na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit alam din niya ang panganib. Kung tutulungan siya ni Dakila, pareho silang magiging target ng isang kaaway na walang awa. Nakaakyat na ang araw sa gitna ng langit at ang init nito ay tumatago sa semento ng rooftop ng Parola Holdings. Dito, malayo sa mga mata ng mga tsismis na empleyado at sa mapanuring tingin ng mga boss, nakahanap si Dakila ng isang munting santuaryo. Narinig niya ang mahinang yabag sa likuran niya. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng simpleng sabon at ang gaan ng bawat hakbang ay sapat na para makilala niya si Tala. Akala ko ay hindi ka darating, sabi ni Dakila habang binubuksan ang kanyang plastik na lalagyan ng baon. Adobong manok at kanin. Simpleng pagkain para sa isang lalaking mas pinipili ang katotohanan kaysa sa karangyaan. Umupo si Tala sa tabi niya. Dala ang isang maliit na tinapay at bote ng tubig. Sa kabila ng suot niyang kupas na asul na uniforme,
May isang uri ng gilas sa kanyang pag-upo na hindi maipaliwanag ni Dakila. Salamat sa kagabi, Daki. Utang ko sa iyo ang kaligtasan ko, mahinang sabi ni Tala. Kinuha ni Dakila ang isang bahagi ng kanyang ulam at inilagay sa takip ng baon niya bago ito iniabot kay Tala. Huwag kang magpasalamat sa akin dahil lang sa hindi kita isinumbong. Ginawa ko yun dahil alam kong may mas malalim kang dahilan kung bakit mo pinapasok ang opisina ni Migo. At dahil ayokong makitang may isa na namang biktima ang pamilyang ito. Napatigil si Tala sa pagsubo. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Dakila sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang mga barko sa Manila Bay ay tila mga laruan na lamang. Ang kanyang mga mata na laging matapang ay biglang binalot ng isang malalim na lungkot. Alam mo ba kung bakit ako naging operations manager dito sa kabila ng galit ko sa kumpanyang ito? Tanong ni Dakila. Para magmanman, para siguraduhin na wala ng ibang manggagawa ang daranas ng dinanas ng tatay ko. Huminga ng malalim si Dakila. Ang tatay ko, si Mang Kidlat, ay naging janitor dito sa Parola noong panahon pa ng kabataan ni Don Lacan. Matapat siyang tao. Mahal niya ang trabaho niya dahil naniniwala siyang ang bawat sulok na nililinis niya ay bahagi ng isang dakilang pangarap. Pero 10 taon na ang nakararaan, nagkaroon ng malaking anomalya sa warehouse. Isang sunog ang naganap para burahin ang ebidensya ng malaking pagnanakaw ng isang mataas na opisyal. Napahigpit ang hawak ni Tala sa kanyang bote ng tubig. Ang tatay ko, ang huling taong, nakitang lumabas sa warehouse. Siya ang ginawang scapegoat. Patuloy ni Dakila, ang boses niya ay bahagyang nanginig sa pait. Pinatawan siya ng sandamakmak na demanda. Wala kaming pera para sa abogado. Tinanggal siya sa trabaho nang walang kahit na anong benepisyo. Namatay siya sa heart attack dahil sa sobrang stress at hiya. Habang ang taong totoong nagnakaw ay nakaupo pa rin sa malalambot na silya ng kumpanyang ito. Tumingin si Dakila kay Tala at sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Kaya kapag nakikita kita, nakikita ko ang tatay ko, ang mga taong walang boses na dinudurog ng mga taong ang tingin sa mundo ay pag-aari nila dahil lang sa kanilang apelyido. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Tala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang anak ng taong nagmamay-ari ng kumpanyang pumatay sa tatay ni Dakila. Gusto niyang humingi ng tawad para sa isang kasalanang hindi niya alam, pero ang kanyang pamilya ang may pananagutan. Daki, hindi ko alam, bulong ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumapo sa braso ni Dakila bilang anloo. Patawarin mo kami. Patawarin mo. Napakunot ang noo ni Dakila. Bakit ka humihingi ng tawad, Tala? Hindi mo naman kasalanan ang ginawa ng mga De Leon. Mabilis na binawi ni Tala ang kanyang kamay, natauhan sa kanyang muntik ng pag-amin. Ang ibig kong sabihin, bilang kapwa mo manggagawa, nakikiramay ako sa iyo. At pangako, Daki, lalabas ang katotohanan. Hahanap tayo ng hustisya. Ngumiti ng bahagya si Dakila, isang nangiting puno ng pag-asa. Iyon ang dahilan kung bakit kita pinoprotektahan. May kakaiba sa'yo, Tala. Hindi ka lang janitress. Ang mga mata mo, may dala silang pangako ng pagbabago. Ngunit ang katahimikan ng kanilang tanghalian ay biglang binasag ng malakas na tunog ng public address system ng gusali. Attention all employees. This is a priority announcement from the Office of the Executive Vice President, Mr. Dimalupig Revilla. A confidential and highly sensitive file has been stolen from the executive floor. All staff, especially the janitorial and security personnel, are ordered to remain in their current positions for a mandatory and total bag search. No one is allowed to leave the building until the investigation is complete. Nanlamig ang dugo ni Tala. Ang USB drive na naglalaman ng mga ebidensya
ay nasa loob ng kanyang bulsa sa loob ng locker room. Tala, kailangan mong makaalis dito. Mabilis na sabi ni Dakila. Ang kanyang muka ay puno ng babala. Alam ni Migo na may nakakuha ng files niya. Gagawin niyang biktima ang sino mang pinakamahina sa paningin niya. Hindi ako aalis, Daki. Determinadong sabi ni Tala habang tumatayo. Kung tatakas ako, lalo lang silang magkakaroon ng dahilan para pagbintangan ako. Hahaharapin ko sila. Tala, huwag kang maging matigas ang ulo. Si Migo ay walang awa kapag nasusukol. Nang bumaba sila sa lobby, tumambad sa kanila ang isang magulong eksena. Lahat ng mga janitor at janitress ay nakapila. Ang kanilang mga gamit ay nakakalat sa sahig habang hinahalughog ng mga security guard. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Migo at si Lakbo. Tila mga Panginoong naghahanap ng mapaparusahan. Ayan na pala ang matapang nating operations manager at ang kanyang paboritong tauhan, kutyang sabi ni Migo nang makita sila, Dakila at Tala. Naglakad si Migo papalapit kay Tala, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Alam mo ba, Tala? O kung sino ka man, nawawala ang aking Project Amihan file, isang file na napakahalaga para sa kumpanyang ito. At ayon sa security logs, may pumasok sa opisina ko kagabi gamit ang isang override code. Tiningnan ni Migo ang guard sa tabi niya. I-check ang locker ng babaeng ito. Ngayon din. Sir, wala kayong warrant para gawin yan. Pagharang ni Dakila. Hindi ko kailangan ng warrant sa kumpanyang ito, Serrano. Akin ang batas dito. Sigaw ni Migo. Isang guard ang tumakbo pabalik mula sa locker room. Bit-bit ang isang maliit na bag. Habang binubuksan ang bag sa harap ng lahat, naramdaman ni Tala ang paghinto ng mundo. Ngunit bago pa mailabas ng guard ang laman ng bag, isang boses na puno ng awtoridad ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng engrandeng hagdanan. Itigil ang kaguluhang ito, si Don Lacan. Lahat ay napalingon, maliban kay Migo na nakangisi pa rin. Papa, mabuti at nandito kayo. May magnanakaw tayong nahuli sa loob mismo ng kumpanya. Tumingin si Don Lacan kay Tala. Pagkatapos ay kay Migo. Ang kanyang muka ay tila gawa sa bato. Ibigay mo sa akin ang bag na yan. Utos ni Don Lacan sa security guard. Dahan-dahang lumapit ang guard at iniabot ang bag. Kinuha ni Don Lacan ang USB drive na nasa loob nito. Tumingin siya kay Tala nang may malalim na kahulugan. Isang tingin na tila nagtatanong kung handa na ba siya. Migo? Sabi ni Don Lacan sa isang mahinahon ngunit nakakatakot na tono. Sa loob ng opisina ko, ngayon din, at isama mo ang babaeng ito, ang janitress. Sa loob ng opisina ni Don Lacan, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Nakatayo si Tala sa gitna, suot pa rin ang kanyang basang uniforme habang si Migo at si Lakbo ay nakatayo sa tapat niya na tila mga huradong handang magbaba ng hatol. Ibinagsak ni Don Lacan ang USB drive sa ibabaw ng kanyang mesa. Migo, sinasabi mo na ang janitress na ito ang nagnakaw ng mahahalagang files mula sa iyong laptop? Opo, Papa. Malinaw ang ebidensya. Natagpuan ang USB sa kanyang bag. Sino pa ba ang magkakaroon ng interes sa Project Amihan kundi ang isang taong gustong magbenta ng sikreto natin sa mga kalaban? Depensa ni Migo, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Tumingin si Lacan kay Tala. Anong masasabi mo, Tala? Huminga ng malalim si Tala. Bago pa siya makapagsalita, biglang sumingit si Silakbo. Don Lacan, hindi lang po files ang nawawala. Kanina lang, bago kami bumaba sa lobby, napansin kong wala na sa aking bag ang aking diamond engagement ring. Isang 5 karat diamond na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ito na ang bitag. At sigurado akong ang babaeng ito rin ang kumuha. Sigaw ni Silakbo habang itinuturo si Tala. Belen, pumasok ka rito.
Pumasok si Ma'am Belen, ang head supervisor, na may dalang isang maliit na pouch. Don Lacan, pasensya na po. Pero habang tinitingnan namin ang mga kagamitan sa janitorial locker kanina, natagpuan ko ito sa loob ng sapatos ni Tala. Binuksan ni Belen ang pouch at inilabas ang isang napakakinang na singsing. Ang liwanag nito ay tila tumutuya sa abang kalagayan ni Tala. Magnanakaw! Sigaw ni Silakbo sabay lapit kay Tala at akmang sasampalin ito. Janitress na nga lang, mapangahas pa. Mabilis na nasalo ni Tala ang kamay ni Silakbo. Ang kanyang hawak ay mahigpit, sapat na para mapangiwi sa sakit ang babae. Huwag mo akong hahawakan, Silakbo. Hindi mo alam kung anong apoy ang nilalaro mo. Bitawan mo siya! Bulyaw ni Migo. Papa, kita nyo na. Hindi lang siya magnanakaw, marahas pa siya. Kailangan na nating tawagan ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Dakila, pawisan at hinihingal, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Don Lacan, bago niyo tawagan ang mga pulis, pakinggan niyo muna ang sasabihin ko. Deklara ni Dakila. Serrano, wala kang kinalaman dito. Lumabas ka. Singal ni Migo. May kinalaman ako dahil ako ang saksi sa lahat ng nangyari kagabi. Diretsong sabi ni Dakila. Tumingin siya kay Tala, isang tinging nagbibigay ng lakas. Hindi nagnakaw si Tala. Ang singsing na yan. Imposibleng makuha niya yan dahil kasama ko siya sa buong shift namin at ang CCTV sa hallway. Alam nating lahat na sadyang pinatay ang feed sa floor na yon bago pa man dumating ang janitorial staff. Lumapit si Dakila sa tapat ni Don Lacan. Don Lacan, kilala niyo ang pamilya ko. Alam niyo kung gaano ko pinahahalagahan ang integridad. Isinusugal ko ang aking posisyon at ang aking pangalan. Kung mapapatunayan niyo sa harap ng batas na magnanakaw si Tala. Ako mismo ang magbibitiw sa trabaho at handa akong makulong kasama niya. Natahimik ang buong silid. Maging si Migo at si Lakbo ay napatigil sa gulat. Walang sino man ang mag-aakala na ang isang lalaking kasing pino ni Dakila ay gagawa ng ganoong klaseng sakripisyo para sa isang hamak na tagalinis. Tumingin si Tala kay Dakila. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Daki, bakit mo ginagawa ito? Hindi mo alam kung gaano kabigat ang kasinungalingang pinoprotektahan mo. Tumingin muli si Don Lacan sa kanyang anak. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Tala, pero nakita rin na niya ang pag-asa. Migo, Silakbo. Malamig na sabi ni Don Lacan. Iwan niyo muna kami. Iiwan niyo rin ang singsing na yan dito. Ako ang magdedesisyon kung tatawag ako ng pulis pagkatapos kong makausap ang dalawang ito. Pero Papa, sabi ko lumabas kayo. Ang boses ni Lacan ay umalingaw-ngaw na tila kulog. Padabog na lumabas si Migo at si Lakbo. Nang magsara ang pinto, naiwan ang tatlo sa loob. Daki, panimula ni Tala, ang kanyang boses ay nanginig. Bakit? Bakit mo isinusugal ang lahat para sa akin? Hindi mo naman ako kilala. Humarap sa kanya si Dakila. Ngumiti ito ng bahagya, isang malungkot, pero tapat na nangiti. Sabi ko sa'yo, di ba? Ayokong makakita ng isa pang inosenteng tao na dinudurog ng sistemang ito. Kahit sino ka pa. Tala, naniniwala ako sa'yo. Hindi na nakapagpigil si Tala. Sa harap ng kanyang ama at sa harap ng lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang lihim. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita si Don Lacan. Dakila, maaari ka na ring lumabas. Salamat sa iyong katapatan. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala ang iyong trabaho. Nang lumabas si Dakila, naiwan si Tala at ang kanyang ama. Tiningnan ni Lacan ang singsing sa mesa. Anak, ang laro ay nagiging mapanganib na. Bulong ni Lacan. Gusto na kitang ilabas sa disguise na ito. Hindi ko kayang makitang inaapi ka nila ng ganito.
Hindi pa, Papa, sagot ni Tala habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngayon ko lang nakita ang tunay na kayamanan ng parola. Hindi ito ang mga singsing o ang mga gusali, kundi ang mga taong tulad ni Daki. At dahil sa kanya, lalo akong naging determinado. Sisiguraduhin kong sa oras na hubarin ko ang uniformeng ito, wala nang matitirang dumi sa kumpanyang ito. Ngunit habang naglalakad si Tala, pabalik sa locker room, hindi niya alam na si Dakila ay nakatayo sa dulo ng hallway. Hawak ang panyong naiwan ni Tala noon. Ang panyong may nakakabit na mamahaling hikaw. Tumingin si Dakila sa pinto ng opisina ni Don Lacan at sa unang pagkakataon, ang hinala niya ay naging isang sigurado ng katotohanan. Ang gabi ng ika-25 anibersaryo ng Parola Holdings ay punong-puno ng kislap at rangya. Ang Grand Ballroom ng isa sa kanilang pinakasikat na hotel ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at dambuhalang kristal na chandelier. Ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo at politika ay naroon. Lahat ay nakasuot ng kani-kanilang mga mamahaling terno at gown. Sa isang sulok ng kusina, nakatayo si Tala. Suot niya ang uniforme ng isang server, itim na pantalon at puting polo na may vest. Dahil sa utos ni Ma'am Belen, na lalong naging malupit matapos ang insidente sa opisina, si Tala ay itinalagang maging part ng service crew sa mismong main ballroom. Huwag kang tatanga-tanga roon, Tala. Bulyaw ni Belen habang inaayos ang tray ng champagne. Ang mga taong nandoon ay hindi mo ka-level. Isang pagkakamali mo lang. Hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Baka pati buhay mo. Tumango lang si Tala. Sa loob-loob niya, gusto niyang tumawa ng mapait. Ang mga taong tinatawag ni Belen na hindi ka-level ay ang mga taong dati niyang nakakasalamuha sa mga charity gala at business summits. Nang pumasok siya sa ballroom, sinalubong siya ng tunog ng orkestra at ang amoy ng mamahaling alak. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Migo, nakasuot ng isang pasadyang tuxedo, habang si Silakbo ay nakakapit sa kanyang braso. Suot ang isang pulang gown na tila nagnininga sa ilalim ng mga ilaw. Ladies and gentlemen, masayang anunsyo ni Migo sa mikropono. Tonight, we celebrate not just the legacy of Don Lacan, but the future of Parola Holdings under my new leadership. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ni Tala ang kanyang ama sa isang VIP table, tahimik na nakaupo. Ang muka ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nakapako sa kanya. Habang umiikot si Tala, bit-bit ang kanyang tray, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Si Dakila. Nakasuot ito ng isang simpleng barong, mukhang formal at kagalang-galang. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Tala ang gulat at pag-aalala sa mukha ng lalaki. Anong ginagawa mo rito, Tala? Bulong ni Dakila nang makalapit ito sa kanya para kumuha ng baso. Hindi ligtas ang paligid na ito para sa'yo. Trabaho lang ito, Daki. Mahinang sagot ni Tala. Kailangan kong tapusin ang shift na ito. Ngunit hindi hinayaan ni Silakbo na maging tahimik ang gabi ni Tala. Nakita ng babae ang pagkakataong muling saktan ang kanyang kaaway. Oh look! The famous janitress is now a waitress. Malakas na sabi ni Silakbo habang papalapit sa kinaroroonan ni Tala. Nakuha niya ang atensyon ng mga taong malapit sa kanila. Migo, honey, look! Baka gusto mong painumin ang mga bisita natin ng special champagne mula sa paborito mong empleyado. Ngumisi si Migo at humarap kay Tala. Waitress, pakidala nga rito ang tray mo. Gusto kong pagsilbihan mo ang aking magandang fiancé. Lumapit si Tala. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ngunit ang kanyang likod ay nananatiling tuwid. Habang inaabot ni Silakbo ang isang baso, sadyang binitiwan ng babae ang baso bago pa man ito mahawakan ng maayos. Clash! Nababasag ang kristal sa sahig. Ang champagne ay tumalsik sa sapatos ni Silakbo at sa uniforme ni Tala. Ay, how clumsy! Tawa ni Silakbo. Ang dumi mo na nga, lalo ka pang naging madumi. Linisin mo yan, Tala. Ngayon din, gamitin mo ang mga kamay mo
para pulutin ang mga bubog. Silakbo, tama na yan. Pagpigil ni Dakila, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Huwag kang makialam, Serrano, singal ni Migo. Linisin mo yan, waitress. Di ba sanay ka namang lumuhod sa harap ko? Napahinga ng malalim si Tala. Marami ng tao ang nakatingin. Ang ilan ay bumubulong, ang ilan ay tila naaawa. Dahan-dahang lumuhod si Tala para pulutin ang mga bubog. Ngunit habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang isang paa na sadyang tumapak sa kanyang mga daliri. Sisilakbo. Idiniin ng babae ang kanyang takong sa kamay ni Tala. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa katawan ni Tala, ngunit hindi siya dumaing. Sa halip tumingala siya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagpapanggap ay tila naglaho. Ang kanyang tingin ay hindi na tingin ng isang janitress. Ito ay ang tingin ng isang De Leon, isang tingin na punong-puno ng kapangyarihan at puot. Ang mga bubog na ito ay madaling linisin, Silakbo. Malamig na sabi ni Tala. Sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Pero ang dumi ng iyong budhi, kahit gaano pang champagne ang ibuhos mo, hinding-hindi mo na ito malilinis. Napatulala si Silakbo sa gulat. Nabitawan niya ang kanyang pagkakatapak. Tumayo si Tala. Dahan-dahan, taglay ang isang uri ng dignidad na nagpatahimik sa buong sulyap ng mga bisita. Ngunit sa gitna ng kanyang paninindigan, biglang nakaramdam si Tala ng matinding hilo. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang ingay ng ballroom ay tila naging malayo at malabo. Tala? Ang huling narinig niyang boses ay kay Dakila. Sinubukan ni Tala na humawak sa gilid ng lamesa, pero ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang tray na hawak niya ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang malakas na ingay na tila isang hudyat ng pagtatapos. Bago pa man siya tuluyang tumama sa sahig, naramdaman niya ang mga bisig ni Dakila na sumalo sa kanya. Ang huling nakita ni Tala, bago magdilim ang lahat, ay ang nag-aalalang mukha ng kanyang ama na tumatakbo papalapit sa kanya, at ang isang bakas ng dugo na dahan-dahang gumuguhit sa puting marmol ng sahig mula sa kanyang paanan. Puti ang lahat ng paligid. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng heart monitor ang tanging sumasalubong sa pandinig ni Dakila habang nakaupo siya sa labas ng emergency room. Ang kanyang barong ay may mantsapa ng dugo ni Tala, isang pulang bakas na tila sumusugat din sa kanyang puso. Hindi mapakali si Dakila. Sino ba talaga ang babaeng ito? At bakit ang CEO mismo ng kumpanya na si Don Lacan ay halos magkandapa-dapa sa paghabol sa stretcher nito kanina? Bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang isang doktor, hinihingal at bakas ang pag-aalala. Agad siyang sinalubong ni Don Lacan na kanina pa pabalik-balik sa hallway. Doktor, kumusta ang anak ko? Kumusta si Sinagtala? Ang boses ni Lacan ay nanginginig. Napatayo si Dakila. Anak? Sinagtala? Ang mga salitang yon ay tila mga bombang sumabog sa loob ng tahimik na ospital. Ligtas na po ang pasyente, Don Lacan, panimula ng doktor. Nawalan siya ng malay dahil sa matinding pagod, stress, at kakulangan sa nutrisyon. Pero may isa pang dahilan kung bakit siya dinudugo. Huminto ang paghinga ni Dakila. Ang inyong anak ay 6 na linggong buntis. Maselan ang kanyang pagbubuntis, lalo na't may mga bakas ng pisikal na trauma at emosyonal na paghihirap. Kailangan niyang magpahinga ng lubos kung gusto nating maisalba ang bata. Patuloy ng doktor. Buntis, si Tala ay buntis. At alam ni Dakila kung sino ang ama. Si Migo. Ang lalaking humihiya sa kanya sa harap ng maraming tao, ang lalaking nagtaksil sa kanya ay ang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Napaupo si Dakila sa bench, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng pag-aalala niya, ang lahat ng paghanga niya sa matapang na janitress, ay biglang nabalot ng isang malaking tanong. Lumapit si Don Lacan kay Dakila. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa loob ng isang gabi. Dakila, salamat sa pagsalo sa kanya. Tumingin si Dakila
ng diretso sa mga mata ni Lakan. Sino po ba talaga siya, Don Lakan? Bakit siya nagpapanggap na janitor sa sarili niyang kumpanya? Huminga ng malalim si Lakan at naupo sa tabi ni Dakila. Siya si Sinagtala de Leon, ang kaisa-isang tagapagmana ng Parola Holdings. Tinalikuran niya ako 5 taon na, ang nakararaan para kay Migo. Pero nang bumalik siya sa akin, wasak ang kanyang puso at dangal. Pinili niyang magtago sa ilalim ng asul na uniforme para makita ang katotohanan. Ang katotohanang pilit ninyong itinatago sa akin. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Pait na tanong ni Dakila. Nagmukha akong tanga sa pagprotekta sa kanya, habang siya pala ang may-ari ng lahat ng ito. Dahil gusto niyang makilala ka, Dakila. Sinabi niya sa akin na ikaw lang ang tanging lalaking tumingin sa kanya nang hindi dahil sa kanyang pera o pangalan. Paliwanag ni Lakan. Ngumiti ng mapait si Dakila. Pero ang katotohanan ay mayaman pa rin siya. At ako pa rin ang anak ng janitor na kinalimutan ng kumpanya niyo. Ang agwat namin ay hindi mabubura ng isang asul na uniforme. Tumayo si Dakila. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa pagod na nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay muli siyang pinagtaksilan ng tadhana. Ang babaeng mahal na niya ay hindi pala ang babaeng akala niya ay kapantay niya sa hirap. Eksaktong bumukas ang pinto ng kwarto ni Tala. Isang nurse ang lumabas at sinabing gising na ang pasyente. Agad pumasok si Don Lakan. Sumunod si Dakila. Ngunit tumigil siya sa may pintuan. Nakita niya si Tala na nakasandal sa mga unan. Maputla pero gising na. Ang kanyang mga mata ay agad na humanap sa pintuan at nagtagpo ang kanilang mga paningin. Daki, mahinang tawag ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Tumingin si Dakila sa kanya, hindi sa isang janitress, kundi sa isang De Leon. Tumingin siya sa tiyan ni Tala, kung saan naroon ang bunga ng pag-ibig nito sa lalaking sumira sa buhay ng kanyang ama. Nandito ang papa mo, Ma'am Sinagtala. Malamig na sabi ni Dakila. Mabuti at ligtas kayo, at ang inyong anak. Daki, sandali. Hayaan mong magpaliwanag ako, sabi ni Tala habang sinusubukang bumangon. Wala na po kayong dapat ipaliwanag, putol ni Dakila. Nahanap ko na ang sagot sa tanong ko kung sino kayo. At sa tingin ko, hindi na ako kailangan sa kwentong ito. Tinalikuran ni Dakila ang kwarto. Bawat hakbang niya palayo ay tila may kasamang pagpunit sa kanyang puso. Daki, Dakila, sigaw ni Tala mula sa loob, ngunit hindi lumingon ang lalaki. Habang naglalakad si Dakila sa madilim na parking lot ng ospital, isang itim na sasakyan ang humarang sa kanya. Bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ni Migo na may bakas ng alak sa hininga at ngising mapang-asar. Serrano, nabalitaan ko ang balita. Ang asawa ko, buntis, at ikaw ang nagdala sa kanya rito? Tawa ni Migo. Salamat sa pag-aalaga sa gamit ko, janitor. Pero huwag kang mag-alala. Kukunin ko na ang sa akin. Alam ko na ang sikreto niyo ni Sinagtala. Nananatiling madilim ang silid sa ospital. Ang tanging liwanag ay ang mula sa mga bituin sa labas at ang malamlam na ilaw ng monitor. Nakatingin si Tala sa kisame habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan. Sa loob niya, may isang buhay na nagsisimulang tumibok. Isang buhay na bunga ng isang pag-ibig na naging lason. Bumukas ang pinto. Inakala niya ay ang kanyang ama, ngunit ang anino ni Dakila ang tumambad. Hindi ito lumapit. Nanatili itong malapit sa pintuan, tila may isang dambuhalang pader na nakaharang sa pagitan nila. Daki, pakinggan mo ako. Pagsusumamo ni Tala, ang kanyang boses ay paos sa pag-iyak. Hindi ko ginustong maglihim sa'yo. Noong nakilala kita, hindi ako ang heiress ng Parola. Ako lang si Tala, ang babaeng wasak, ang babaeng walang matakbuhan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para muling huminga.
Pero ang katotohanan ay ikaw pa rin ang may-ari ng lahat ng ito, Tala. Ang boses ni Dakila ay puno ng pait. Habang ako, gabi-gabing natutulog na may galit sa puso dahil sa ginawa ng pamilya mo sa tatay ko. Paano kita mamahalin kung ang bawat tingin ko sa'yo ay nagpapaalala sa akin kung gaano kawalang kwenta ang buhay ng mga tulad naming mahihirap sa mata ng mga De Leon. Daki, hindi ko alam ang tungkol sa tatay mo. Iyon na nga, Tala. Hindi mo alam dahil nasa itaas ka. Ang mga nasa itaas, hindi nila nakikita ang mga dinudurog nila sa ibaba. Putol ni Dakila. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ng luha. Ang batang dinadala mo. Si Migo ang ama. Di ba? Hindi nakasagot si Tala. Ang katahimikan niya ay sapat na para kay Dakila. Magkaiba ang mundo natin, Tala. At sa mundong ito, ang isang janitor ay walang puwang sa buhay ng isang reyna. Lalo na kung ang reynang yon ay may dinadalang alaala ng kanyang kaaway. Tinalikuran siya ni Dakila. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Tala ang isang uri ng kalungkutan na mas masakit pa sa pagkakataong iniwan siya ni Migo. Dahil kay Migo, nawala ang kanyang yaman, pero kay Dakila, pakiramdam niya ay nawala ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan, sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, ipinatawag ni Tala si Migo sa isang pribadong lounge sa ospital. Dumating si Migo, hindi bilang isang nag-aalalang asawa, kundi bilang isang lalaking nagnanais na manalo sa isang laro. So, the princess has finally decided to wake up? Kutyang sabi ni Migo habang nauupo sa tapat ni Tala. Anong drama ito sinagdala? Ang pagpapanggap bilang janitress? Masyadong pangpelikula. Pero aminin ko, nabilib ako. Akala ko talaga ay tuluyan ka ng naging basura. Tinitigan siya ni Tala ng matagal. Migo, paano kung sabihin ko sa'yo na may nangyari sa atin bago tayo maghiwalay? Paano kung may bunga ang pagsasama natin? Tumawa si Migo, isang tawang walang kasing lamig. Bunga? You mean a child? Tala, wag mo akong patawanin. Kung buntis ka man, sigurado ka bang akin yan? O baka naman sa janitor na tagapagtanggol mo? Nanigas ang katawan ni Tala sa narinig. And let's say, akin nga yan. Pagpapatuloy ni Migo, habang lumalapit ang mukha niya kay Tala, ang kanyang mga mata ay puno ng lason. I don't need a child with you. Ang batang yan ay isang pagkakamali. Isang basurang dapat itapon bago pa man makasira sa plano namin ni Silakbo. Kung may balak kang gamitin ang batang yan para makuha ang kumpanya, nagkakamali ka. I will make sure that child never sees the light of day. Sa sandaling iyon, may isang bagay na namatay sa loob ni Tala. Ang huling bahagi ng kanyang pagiging marupok ay tuluyan ng naging abo. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang isang traidor. Isa siyang halimaw. Dahan-dahang tumayo si Tala. Kahit maputla, ang kanyang tindig ay muling naging matikas. Pinunasan niya ang huling luhang pumatak sa kanyang pisngi. Salamat, Migo. Malamig niyang sabi. Salamat para saan? Kunot noong tanong ni Migo. Salamat dahil pinagaan mo ang desisyon ko, sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay wala ng emosyon, kasing tigas na ng bakal. Simula sa sandaling ito, wala ka ng anak, at wala ka na ring kumpanya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat dahil sa pag-ibig, pero babawiin ko ang lahat sa iyo gamit ang puot. Lumabas si Migo na natatawa. Inakalang nagbibiro lamang si Tala. Ngunit nang maiwan siyang mag-isa, kinuha ni Tala ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Papa, sabi ni Tala, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng hindi natakot masaktan. Ihanda niyo ang boardroom bukas ng umaga. Tawagan niyo ang lahat ng shareholders at ang media. Ang tagapagmana ng Parola Holdings ay tapos na sa paglilinis ng sahig. Panahon na para linisin ang mga taong nagpaparumi sa kumpanyang ito. Ibinaba niya ang telepono. Sa labas, ang ulan ay tumigil na. At ang unang sinag ng araw ay
Nagsisimulang sumilip. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman niya ang isang mahinang sipa, isang pangako, isang bagong simula. Ito na ang araw na hinihintay ko. Sa loob ng boardroom ng Parola Holdings, ang amoy ng tagumpay ay mas matamis pa sa pinakamahaling kape. Inayos ko ang aking silk na kurbata habang nakatingin sa dambuhalang bintana na nagpapakita ng buong skyline ng Maynila. Sa araw na ito, hindi na ako ang manugang lang. Ako na ang magiging hari. Ang mga shareholders ay isa-isang nagsisidatingan. Kani-kanilang bati sa akin ng "Congratulations, Mr. CEO." Nakangiti ako, pero sa loob-loob ko, tinatawanan ko sila. Mga uto-uto. Hindi nila alam na ang Project Amihan ay ang aking tiket patungo sa isang buhay na hindi na nila maaabot. Naupo ako sa tabi ni Don Lacan. Ang matanda ay tahimik. Nakatingin lang sa kanyang mga kamay. Mukhang pagod na siya. Mukhang tanggap na niya na wala na ang kanyang mahal na prinsesa para iligtas ang kumpanyang ito. Magsimula na tayo, sabi ko ng puno ng awtoridad. Tumayo ako at binuksan ang presentation. Gaya ng alam ninyo, ang Project Amihan ay magdadala sa Parola Holdings sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng aking pamumuno, biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng boardroom. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa aking pagsasalita. Lahat ng mata ay nabaling sa pinto. Inasahan ko ang isang sekretary o marahil ay sisilakbo na gustong makieksena, pero ang pumasok ay isang babaeng tila galing sa isang panaginip. O isang bangungot. Nakasuot siya ng isang pasadyang puting suit na kasing puti ng nyebe. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakaistilo at ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon na dati ay puno ng pag-ibig sa akin, ay ngayon ay kasing talas ng diamante. Anong ginagawa mo rito? Nauutal kong tanong. Security! Bakit niyo pinapasok ang janitress na ito? Ngumiti ang babae. Isang nangiting hindi ko kailanman nakita sa mukha ni Tala. Isang ngiting puno ng lason at kapangyarihan. Janitress? Mahinahon niyang sabi, pero ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mukhang nakalimutan mo na yata kung sino ang kinakausap mo, Migo. O baka naman masyado kang nalunod sa perang hindi naman sayo. Lumapit siya sa gitna ng mesa at ibinagsak ang isang makapal na folder sa harap ng mga shareholders. Ako si Sinagtala de Leon, ang kaisa-isang tagapagmana ng kumpanyang ito, deklara niya, at narito ako para linisin ang duming iniwan ng lalaking ito sa loob ng aking tahanan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sigaw ko, pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Papa, paalisin niyo siya. She's unstable. Ngunit hindi kumibo si Don Lacan. Sa halip, tumayo ang matanda at tumabi sa kanyang anak. Ang aking anak ang may-ari ng 60% ng shares ng kumpanyang ito. Migo, siya ang may huling say. Mabilis na binuksan ni Tala ang projector, pero hindi ang aking presentation ang lumabas. Ang bumulaga sa screen ay ang listahan ng mga dummy accounts sa ilalim ng Project Amihan. Ang bawat sentimong ninakaw ko, ang bawat pirma kong peke, ay naroon. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Project Amihan is not a merger, sabi ni Tala habang nakatingin sa mga shareholders. It's a heist. Isang malakihang pagnanakaw na ginawa ni Migo Revilla sa ilalim ng inyong mga ilong. Kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang yan. Bulyaw ko. Gawa-gawa rin ba ito? Tanong ni Tala, sabay pindot sa isang recording. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa speakers. Ang batang yan ay isang pagkakamali. Isang basurang dapat itapon. I will make sure that child never sees the light of day. Natahimik ang buong boardroom. Ang mga shareholders ay tumingin sa akin ng may pandidiri. Nararamdaman ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking likuran. Ang paligid ay tila umiikot. Migo Revilla, sabi ni Tala. Lumapit siya sa akin hanggang sa maging magkatapat ang aming mga mukha.
Akala mo ba ay natapos ang lahat noong pinirmahan ko ang divorce papers? Iyon ang simula ng iyong katapusan. Nilinis ko ang sahig mo para makita ko kung gaano ka kadumi. At ngayon, tapos na ako sa paglilinis. Bumukas muli ang pinto. 2 pulis ang pumasok, kasunod si Dakila. Mr. Di Malupig Revilla, you are under arrest for corporate fraud, embezzlement and grave threats, sabi ng pulis. No, hindi pwede ito. Sigaw ko habang pilit akong hinihila ng mga pulis. Silakbo, tulungan mo ako. Lumingon ako sa pintuan. Inasahang nandoon si Silakbo. Pero pumasok si Silakbo na may posas na rin sa mga kamay. Umiiyak at sumisigaw. Migo, kasalanan mo ito. Sigaw ni Silakbo. Don Lacan, maawa kayo. Anak niyo rin ako. Kapatid ko si Tala. Nanlaki ang mga mata ko. Anong sinasabi niya? Tumingin si Tala kay Silakbo nang may halong awa at puot. Alam ko ang lahat, Silakbo. Alam ko na ikaw ang bunga ng pagkakamali ng tatay ko sa ibang babae. Pero ang paghihiganti mo ay naging lason na pumatay sa sarili mong kaluluwa. Hindi kita ituturing na kapatid. Ituturing kita bilang isang kriminal. Habang hinihila ako palabas, ang huling nakita ko ay si Tala. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesa, matikas, makapangyarihan, at malaya. Sa tabi niya ay si Dakila, na nakatingin sa kanya ng may paghanga at respeto. Nawala ang lahat sa akin, ang posisyon, ang pera, ang kapangyarihan. At higit sa lahat, ang babaeng akala ko ay kaya kong apakan habang buhay. Akala ko ay tapos na ang lahat ng makita kong posas ang mga kamay ni Migo. Akala ko ay hustisya na ang huling salita sa kwentong ito. Ngunit habang tinitingnan ko si Tala na nakatayo sa gitna ng tagumpay, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isang taong mahalaga sa amin. Nasaan si Aling Sina? Biglang sigaw ni Tala. Lumingon ako sa paligid. Ang matandang janitress na naging sandigan ni Tala sa dilim ay wala sa loob ng boardroom. Biglang tumunog ang walkie-talkie ng isa sa mga security guard. Sir, si Silakbo! Nakatakas siya sa mga pulis sa parking lot at hawak niya ang matandang janitress. Papunta sila sa rooftop. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako patungo sa emergency stairs. Narinig ko ang mga yabag ni Tala sa likuran ko. Tala, huwag. Delikado. Sigaw ko, pero hindi siya nakinig. Nang marating namin ang rooftop, sinalubong kami ng malakas na ihip ng hangin at ang nakakasilaw na sikat ng araw. Doon, sa gilid ng helipad, nakatayo si Silakbo. Gulo-gulo ang buhok, wasak ang kanyang pulang gown, at may hawak siyang isang matalim na bubog mula sa isang nabasag na bote. Nakadiin ito sa leeg ni Aling Sina. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Lahat kayo. Kinuha niyo ang lahat sa akin. Ang tatay ko, ang kumpanya, ang dangal ko. Silakbo, bitawan mo siya. Pagsusumamo ni Tala. Wala siyang kasalanan. Ako ang may gusto nito. Sa akin ka magalit. Kapatid? Tawa ni Silakbo. Isang tawang puno ng pait. Kapatid mo ako, Tala. Pero bakit ikaw? Nasa loob ng palasyo, habang ako ay itinago sa dilim. Bakit ikaw ang tagapagmana, habang ako ay bunga lang ng isang pagkakamali na kailangang ikahiya? Tumingin ako kay Aling Sina. Ang matanda ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na tila nagdarasal. Naramdaman ko ang dugo na nananalaytay sa aking mga ugat. Ang dugong nananalaytay din sa tatay ko noong sinubukan niyang protektahan ang kumpanyang ito. Silakbo, panimula ko. Dahan-dahan akong humahakbang papalapit. Alam ko ang pakiramdam ng kinalimutan. Alam ko ang pakiramdam ng itinapon ng kumpanyang ito. Ang tatay ko, namatay siyang walang boses dahil sa sistemang kinalakihan niyo. Tumingin sa akin si Silakbo.
Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Pero ang pumatay sa isang inosenteng tao ay hindi magbibigay sa iyo ng katarungan. Patuloy ko. Gusto mong makilala? Gusto mong mapansin? Heto kami, nakikinig sa iyo. Pero bitawan mo si Aling Sina. Huwag mong dungisan ang huling pagkakataon mong maging tao. Huli na ang lahat, Serrano, sigaw ni Silakbo. Kung hindi ako magiging reyna, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Biglang itinulak ni Silakbo si Aling Sina patungo sa gilid ng gusali at kasabay nito ay ang pagsugod niya kay Tala, dala ang matalim na bubog. Tala, iwas! Sigaw ko, hindi ko na naramdaman ng takot. Ang tanging nasa isip ko ay ang protektahan ang babaeng nagturo sa akin na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa hanturan ng nakaraan. Bago pa man dumapo ang bubog sa dibdib ni Tala, hinarang ko ang aking katawan. Isang matalim at mainit na sakit ang bumaon sa aking balikat at dibdib. Daki! Ang huling narinig ko ay ang sigaw ni Tala. Naramdaman ko ang pagbagsak ko sa semento. Ang langit ay tila biglang naging napakalapit. Nakita ko ang mga security guard na damba kay Silakbo. Nakita ko si Tala na mabilis na lumapit sa akin. Ang kanyang puting suit ay dahan-dahang nababahiran ng pula. Ang aking dugo. Daki, Ki, huwag kang pipikit. Please, Daki. Hikbi ni Tala habang kinakarga ang aking ulo sa kanyang kandungan. Ngumiti ako ng bahagya kahit hirap huminga. Sabi ko sa'yo, hindi ka mapapahamak habang nandito ako. Bakit mo ginawa yon? Bakit? Dahil mas mahalaga ka kaysa sa galit ko. Bulong ko. Patawarin mo ako kung naging matigas ang puso ko. Nagsimulang magdilim ang paningin ko. Ang mukha ni Tala ay naging malabo. Tila isang bituin na dahan-dahang naglalaho sa umaga. Ang huling naramdaman ko ay ang mainit na luha ni Tala na pumatak sa aking pisngi. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ng CEO, Office ng Parola Holdings, ay tila mas maliwanag at mas presko. Wala na ang amoy ng luma at madilim na lihim. Pinalitan na ito ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang ingay ng mga empleyadong masayang nagtatrabaho. Nakatingin si Sinagtala sa labas, suot ang isang simpleng bestida. Hindi na siya ang janitress na nakayuuko. At hindi na rin siya ang mapagpanggap na heres na puno ng puot. Siya na ngayon ay isang ina at isang pinunong may puso. Bumukas ang pinto at pumasok si Dakila. Wala na ang benda sa kanyang balikat at bagamat may maliit na peklat na natira, ang kanyang nangiti ay mas malawak na ngayon. Hawak niya ang ilang mga aplikasyon ng mga bagong empleyado. Karamihan ay mga taong walang natapos, ngunit may malinis na hangarin. Ma'am Tala, handa na po ang mga interview para sa scholarship program ng mga anak ng ating janitorial staff. Masayang ulat ni Dakila. Lumingon si Tala at ngumiti. Salamat, Daki. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Tala na lang ang itawag mo sa akin kapag tayo lang? Lumapit si Dakila at tumayo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Ang mga daliring dati ay puno ng kalyo mula sa paglilinis, pero ngayon ay puno ng pag-asa. Minsan kasi, nakakalimutan ko pa ring ang babaeng nakasama ko sa rooftop noon ay ang reyna na pala ng kumpanyang ito. Hindi ako reyna, Daki, bulong ni Tala. Isa lang akong babaeng natutong bumangon dahil sa'yo. Natahimik ang dalawa nang marinig ang mahinang iyak mula sa crib sa sulok ng opisina. Agad silang lumapit doon. Nakahiga ang dalawang munting anghel, si Danaya at si Lumi. Ang mga batang ito ang naging simbolo ng bagong simula ni Tala. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Migo, pinili ni Tala na mahalin ang mga bata ng buong puso dahil alam niyang wala silang kasalanan sa dumi ng mundo. Kamukha mo sila, sabi ni Dakila habang pinagmamasdan ang mga bata.
Sana ay mamana nila ang katapangan mo, Daki. Sagot ni Tala. Pati na rin ang kakayahan mong magpatawad. Nalaman na ni Tala ang buong katotohanan. Ang kanyang amang si Don Lacan ay humingi na ng tawad kay Dakila at sa pamilya nito. Binigyan sila ng kompensasyon at hustisya para sa pagkamatay ni Mang Kidlat. Ang huling hiling ni Tala ay ang gawing Director of Human Resources, si Dakila, para masiguro na wala ng ibang Mang Kidlat ang maapi sa kumpanya. Samantala, sina Migo at Silakbo ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng rehas. Ang kanilang ambisyon ang naging sarili nilang kulungan. Si Silakbo ay nasa ilalim din ng psychological treatment, habang si Don Lacan ay patuloy na sumusuporta sa kanyang mga pangangailangang medikal. Isang huling pagtatangka ng isang ama na itama ang pagkakamali ng nakaraan. Nang hapon na yon, nagpasya silang maglakad-lakad. Hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa kapihan sa kanto, kung saan nagsimula ang lahat. Naupo sila sa parehong table, kung saan pinirmahan ni Tala ang divorce papers 6 na buwan na ang nakararaan. Dito mo ako iniwan noon, sa gitna ng ulan. Biro ni Tala, habang iniinom ang kanyang kape. At dito rin kita natagpuan sa gitna ng iyong lakas, sagot ni Dakila. Tumingin si Tala sa kanyang refleksyon sa baso ng kape. Wala na ang asul na uniforme, pero ang mga aral na natutunan niya habang suot iyon ay mananatili sa kanyang puso habang buhay. Napatunayan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng gusali o sa kinang ng diamante. Daki, tawag ni Tala. Bakit? Salamat sa pagtuturo sa akin na ang dangal ay hindi nawawala dahil lang sa hawak mong basahan. At salamat sa pagmamahal sa akin, hindi bilang isang De Leon, kundi bilang si Tala. Hinawakan ni Dakila ang mukha ni Tala at hinalikan ito sa noo. Kahit anong suot mo, Tala, uniforme man o korona, ikaw pa rin ang bituin na gabay ng puso ko. Sa gitna ng ingay ng kalsada at usok ng lungsod, 2 puso ang nahanap ang kanilang kapayapaan. Ang kwento ni Sinagtala ay hindi lang kwento ng paghihiganti, kundi kwento ng paglilinis, hindi lang ng sahig, kundi ng sariling kaluluwa. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang korona na maaari nating isuot ay ang ating integridad at ang kakayahang magmahal ng walang kondisyon. Dito na po nagtatapos ang ating kwento ng pag-ibig, pagbangon at pagpapatawad. Ang sa likod ng alabok ay isang paalala sa ating lahat na anuman ang ating katayuan sa buhay, ang ating tunay na halaga ay nakaukit sa ating mga gawa at sa kabutihan ng ating puso. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang paglalakbay ni Sinagtala at Dakila. Ang bawat pagsubok ay may katapat na tagumpay at ang bawat dilim ay may kasunod na liwanag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Ano pong klaseng kwento ang gusto niyong mapakinggan sa susunod? I-comment niyo lang po sa ibaba at sisikapin naming ibahagi ang mga kwentong malapit sa inyong puso. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.